kampanaryo nang mas mataas kaysa sa krus. Pinili ang tradisyon kaysa biyaya, sinukat ang pananampalataya sa panlabas na kilos. Ginawa ninyong lugar ang ebanghelyo, binasa ninyo ang pahina sa may kulay na salamin, binaluktot ang kahulugan, pinudpod ang salita, ginawang alipin ang kaugalian ng kasulatan. Iniwan ang tagapagligtas na sugatan at wasak. Nangawa ay nakaharap sa inyong talaan, nang ang biyaya ay kailangang bayaran. Pinalitan ninyo ang dugo na nagbayad ng lahat ng inyong sariling kabanalan. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan ipagpalit ang binili ng buo? Sino ang nagturo na ang kanyang pantubos ay isang sweldo na pwedeng pagtrabahuhan? Ang kaligtasan ay pag-ari ng Panginoon lamang, hindi ito nakakamit sa gawa o pangalan. Magpakumbaba kayo, aminin ang natapos na gawa at kilalanin ang karapatan ng krus. Itinuturo ninyo ang pagtrabahuin ng inyong kaligtasan na parang merito ang magtatakda. Parang ang pag-ibig sa Diyos ay isang utang na dapat niya bayaran kapag inuna natin siya. Sinasabi ba ninyo na may utang ang Diyos sa atin dahil unang minahal natin siya? Ginagawa ba ninyong nangangailangan ng makapangyarihan, nakatali sa biyaya ng tao? Ang kapalaluan ay nagbibihis ng kabanalan at tinatawag itong batas. Ngunit si Kristo ang nagdala ng hatol, kanyang tinupad ng minsan at para sa lahat. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang ipagpalit ang binili ng buo? Sino ang nagturo na ang kanyang pantubos ay isang sweldo na pwedeng pagtrabahuhan? Ang kaligtasan
ay hindi andamyo para sa pagmamataas ng tao. Ito ay isang kaloob, isang natapos na gawa.